Lumayan sa akin. Ay, nako. Uy. Kala ko tayo naman eh. Huwag ka. Yung puto, may diyas yata yan, no? Kanyang bulan. Naganyan yung bulan. Start tayo? Uy. Ang ganda. Yeah. Ay, ha. Yun yung Panginoon. Ako'y narito upang sambahin, magpakailanman itataas ka sa aking buhay. Ikaw ang Diyos, O Panginoon. Pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y niligtas Sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluluran. Ay siyang nais ko maging kalakasan sa puso. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin, magpakailanman itataas ka sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Kasi gusto raw umisa pa din sa panalangin. Nagpapanalangin, Panginoon, dakilang Diyos, marami pong salamat, O Diyos. Yes, Lord. Sa umagang ito, pinagkamunog niyo ulit sa amin ng buhay at kalakasan, O Diyos. Maraming salamat sa nakalipas na sa linggo at sa pumagdamag, Panginoon, na tuloy na kayo pong mag-ingat, mabay. Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyaya mo na patuloy ang pinagkakaroon. Tugon sa aming mga pangangailangan, sa lahat sa mga pribilehiyo, Panginoon, na kung saan kami patuloy na nakakaganap, Panginoon, ng iyong mga gawain. Tuloy, Panginoon, na pagpalain niyo ang gawain ito, Panginoon. Yes. Tuloy, Panginoon, na tubayan niyo ang bawat isa at patuloy na ang iyong mga salita ay aming pag-aralan. Maraming po salamat, Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Ikaw, Diyos, pangalan sa siyang dalangin. Amen.
sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Ialay sa iyong buong karangalan ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nakalaan. O aming Diyos, sa'yo'y lumalapit, kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Ialay sa iyong buong karangalan ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nakalaan. Pumurihin ka, Panginoon, kapangyarihan mo'y panghabang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay, ang dakilang ngalan mo, Isus, itataas sa aming buhay. Sa'yo'y lumalapit, kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Ialay sa iyong buong karangalan ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nakalaan. Pumurihin ka, Panginoon, kapangyarihan mo'y panghabang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay, ang dakilang ngalan mo, Isus, itataas sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, kapangyarihan mo'y panghabang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay, ang dakilang ngalan mo, Isus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Isus, itataas sa aming buhay. Isa-isang umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Isus, dakila pa kahit sa ligan ko. Ang lakas ko ay gagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang
Diyos na kami muling nagising. Sapagat ikaw, Panginoon, ang siya nag-iingat ng bawat sa amin. Kaya narito, O God, ang bawat sa amin ay nagpapasalamat sa mga biyayang pagpapala, kalakasan, kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa umagang ito, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilahin ka ng pasasaan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa gawain ito na pinagkatiwalaan niyo po sa amin, Panginoon. Nais namin magpagamit sa iyo, God. Gamitin mo lamang kami, Panginoon. At narito kami, O Diyos. Purihin ka, dakilahin ka, Panginoon. Sa umagang ito, lalo-lalo Pinoy yung mga salita na ang mga papakinggan. Doon yung balahin ng mga ito, God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, at ang narin magsabi na, Amen. Okay, yan. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating pong mga nanonood sa FB, sa YouTube channel. Kayo po ay aming wini-welcome at samahan niyo po kami sa umagang ito sa ating pong Don't Watch na sa ating patuloy na pag-aaral na kanya pong mga salita sa ating nasa loob siguro sa kami natin. Punta sa lamin. Doon na balik ka rin. Mali ko. Nakasalamin ka yata kanina. Bakit dadalhin ka rin sa labas yun? Oo. Laglag ba? Galing ka ron ah. Baka lang sa kusina. Kala ko wala na. Yan. So, yan. So, dito tayo sa gawain ito. Ingay. Ingay mo, ingay. Okay, darapon tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Isang pagkain ng bawat sa atin. Ano mo siya ito? Ingay. Kasi ang ating pong baksa ay ito sa Tumigil ka. Payag chapter 1 verse 3. Ingay yung tabong natin. Wala ka. Ulit mo ha. Kasi naaway eh. Makulit talaga itong aso na to. Titi. Noon tuloy din niya Isip niya pakialaman ha. Kulit mo ah. Binubuli niyo. Tutay. Okay? Dito sa Payag chapter 1 verse 3, ang sabi niya, mapalad ang bumabasa ng aklat nito
ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sabagat ang lahat ng ito ay malapit nang maganap. Dito ay sinasabi ng Biblia, mapalad ang taong nagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil sa pamamagitan ng ating pagbabasa ay marami tayong matututunan at marami tayong maunawaan patungkol sa mga bagay na nais ng Diyos Ikaw. sa ating buhay. Kaya kapag tayo ay nagbabasa nito ay nagiging mapalad tayo, sabi ng Biblia. Kaya yung mga naniniwala sa banal na kasulatan ay nagiging matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At nagkakaroon sila ng pangunawa sa mga bagay na hindi kayang unawain ng mga taong hindi naniniwala sa Biblia. No? Kaya mapalad ang mga taong naniniwala rito. At maging tayo ay nagiging mapalad rin dahil dati hindi rin tayo naniniwala sa Biblia. Sabi ko nga dati na ang Biblia ay gawa lamang ng tao. No, kaya hindi natin dapat paniwalaan. Pero dahil nga sa biyaya at habag ng Diyos ay ginamit niya, pinaunawa niya sa atin na ginamit niya ang tao para maunawaan natin ang gusto niyang ipaalam sa atin. Kaya, so dito ay sinasabi ng Biblia ay naging mapalad tayo. Bakit naging mapalad po tayo? Dahil sinasabi ng Roma chapter 15 verse 4, lahat ng sabi noon, na isinulat ang Biblia para sa ikatututo natin. Para matuto tayo dito na sinasabi ng Roma chapter 15 verse 4 na sinasabi ng banal na kasulatan ay kapag binabasa natin ito, lumalakas ang ating loob. Sabi niya sa verse 4, anuman nasa kasulatan nung panguna ay naisulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So, kapag binabasa natin, kaya mapalad ang taong nagbabasa ng aklat na ito, ng Biblia, ng Bible. Kaya pag lagi kang nagbabasa nito, so bago natin basahin ito, dapat lagi tayong humihingi ng gabay at pangunawa sa Panginoon. Kasi maunawaan lamang ang Biblia sa paraan na spiritual. Paraan na pagpapakumbaba sa Diyos para maintindihan natin ang binabasa natin. Kaya tayo nagiging mapalad dahil nga sabi ng Biblia, kapag nagbabasa tayo nito, lumalakas ang ating loob. At nagkakaroon tayo natututo tayo kung paano natin mapapaglingkuran ang Panginoon. Kung paano natin. Kaya sabi nga ng Biblia ay sa banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 1 ay verse 20 ay ang Biblia ay maunawaan lamang ito sa paraang spiritual. No? Na sinasabi nito sa 1 Peter chapter 1 verse 20 ay ganito ang sinasabi ng Biblia na verse 20. Sabi niya, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinman hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo.
So doon ay sinasabi ng Biblia, hindi natin kayang i-interpret ang Biblia sa sarili nating kapamaraanan, sa sarili nating kaunawaan o interpretation. Dahil sabi ng Biblia na higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan. No? Kaya pag wala sa atin ang guide ng banal na Espiritu, wala sa atin ang guide ng Diyos, hindi talaga natin maunawaan ang mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya malilihis tayo kung hindi tayo ginaguide ng Panginoon. Kaya sa pagbabasa ng Biblia ay kailangan talaga yung lagi ka nagpipray, humihingi ka ng gabay, patnubay sa Panginoon na sa iyong pagbabasa ay maintindihan mo at maunawaan ang salita ng Panginoon. Kasi ang Biblia ay katotohanan. Hindi, walang kamalian po dito. Kung ito ang iyong gabay, guide ng iyong pananampalataya, ay nasa tama kang pananampalataya. Kasi tinuturo ng Biblia na mayroon lamang iisang Diyos. At makikilala natin ang Diyos kung makikilala natin si Kristo. Dahil si Kristo mismo nagsabi, no, doon sa aklat ng John chapter 14, na kapag ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Kung ako'y nakita ninyo, nakita na rin ninyo ang aking Ama. So doon ay sinasabi ng Biblia, hanggat hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo rin makikilala ang Ama. Bakit? Sapagat sinabi ng Biblia na sinabi ng banal na kasulatan na si Apo at ang Ama ay iisa. No? Siya yung nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus, kailanman walang nakakita o nakakilala sa Ama maliban sa Anak. Kaya kapag hindi mo nakikilala si Kristo, ay hindi mo rin makikilala ang Ama. Dahil sinabi ni Jesus, ako ang Ama, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit? Dahil nga siya yung Ama na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga sa Pilipos, na sinabi na Apostol Pablo sa Pilipos chapter 2 verse 6 ay tuwiran na sinabi ng Biblia na si Jesus ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang katangian ng pagiging Diyos. Sabi niya sa verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Anong pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos. So doon ay nakita natin na kapag binabasa natin ang Biblia, kaya naging mapalad ka
maunawaan mo na ang ating Panginoong Kristo, siya yung Diyos na nagkatawang tao para tubusin lamang tayo sa ating mga kasalanan. Inubad niya ang kanyang pagiging Diyos para sa atin dahil nga sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kaya tuwira na sinabi ng Biblia na ang ating Panginoon ay ang ating Diyos, siya ay nagkatawang tao. Kaya nagiging mapalad ka kung ang guide ng iyong pananampalataya ay walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia. No, kaya sabi sa payag, mapalad ang mga bumabasa sa aklat na ito. Dahil nga, kapag ikaw ay nagbabasa rito, maunawaan mo at maintindihan mo na meron lamang iisang tagapagligtas sa mundong ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Na sinabi ng Biblia sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So wala talagang tagaibang tagapagligtas sa mundo nito maliban kay Kristo. Dahil iyon ang sinasabi ng Biblia. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa Biblia, hindi natin alam kung sino ang ating tagapagligtas. Hindi natin alam kung sino ang ating lalapitan para tayo ay maligtas. Kaya ang guide ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Biblia. No? Dapat iyon ang ating paniniwalaan. Dahil nga, mismo si Kristo ang nagsabi na ang pangalan na ibinigay kay Kristo ay yung pangalan ng Diyos. No? Pangalan ng Diyos po yan. Sabi rito sa kanyang pananalangin, sa John 15 ay makikita natin dito, ay John 15 verse 11, Malamig na eh. ay sinasabi na Biblia na ang pangalan na ni Kristo ay yung pangalan ng Diyos na ibinigay sa Kanya para sa ating pong kaliligtas. Kaya walang ibang pangalan na ikaligtas ng tao. No? John 15 verse 11 John 17 verse 11. Yan. Dito ay makikita natin kung ano yung pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang sabi niya, at ngayon ako'y papunta na sa iyo, aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanglibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa kung paano tayo iisa. Habang kasama nila ako, na iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan, ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa walang napahamak liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Yan. So dito ay malinaw na sinabi ng Biblia yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila sa kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Kasi nung ipinaglihi pa lang si Jesus Christ kay Maria, sabi niya, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang sariling bayan. So, yun ang pangalan. No? Kaya yung pangalan na ibinigay na Jesucristo o Jesus ay yung pangalan ng Ama, sabi ni Jesus Christ. Yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Kaya nga, wala ka nang mababasa sa Biblia na Yahweh o Jehovah pagdating sa New Testament. Sapagkat hayagan niyang ipinakilala ang kanyang pangalan. Kaya wala nang ibang pangalan. No? Kaya dito sa New Testament ay pinahayag ng Biblia
Kaya mapalad ang mga tao na naniniwala rito dahil nagiging tama ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nalalaman niya kung sino ang kanyang tagapagligtas. Alam niya kung ano yung pangalan ng Ama. Sabi ng iba, pangalan ng Ama ay hindi si Jesucristo. So malinaw na sinabi ni Jesus Christ na ako at ang Ama ay iisa at yung pangalan ng ibinigay sa kanya ay 100% ay pangalan ng Ama. No? Na ang pangalan ng Ama ay ibinigay kay Kristo at iyon ay hayagan na sinabi ni Jesus Christ, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. No? Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na sinabi ng mga lingkod ng Diyos kung sino ang ating Panginoon Kristo. Na kumbaga sa ay mayroong kapahayagan sa Biblia na tatlong kapahayagan sa isang Diyos. Doon sila nagkakaisa sa pangalan. Yung Ama, Anak, at Espiritu ay nagkakaisa sila sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil sinabi ni Jesus Christ na parito ako sa pangalan ng aking Ama. Sa pangalan ng kanyang Ama. Kaya malinaw na sinasabi, maging ang banal na Espiritu ay aking susuguin sa inyo sa aking pangalan. So sa pangalan ni Kristo. Kaya doon sila nagkakaisa. Lahat ng ginawa, lahat na sa mula Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon ng Espiritu Santo, nagkakaisa sila sa pangalan ni Kristo, ni Iso Kristo. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito, sana po ay meron tayong naiintindihan, meron tayong nawaan na mapalad ang taong naniniwala sa Biblia. Mapalad ka, kapatid, kung ang pinaniwalaan mo ay ang banal na kasulatan. Hindi yung tagapagturo, tandang po niyan, hindi yung tagapagturo ang dapat nating paniwalaan. Ang paniwalaan natin, yung sinasabi ng tagapagturo, kung ito ay nasa banal na kasulatan. Yung kanyang binabasa. No? Kapag binabasa niya ang Biblia, tama ang kanyang sinasabi dahil hindi na siya pwedeng magdagdag, hindi na rin siya pwedeng magbawas sa banal na kasulatan dahil ito ay kompleto na. Kaya sabi, huwag tayong susobra at huwag din tayong kukulang. Basta ang mahalaga at importante ay naniniwala tayo na ang Biblia ang siyang guide ng ating tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya purihin ng Panginoon sa umagang ito. Bago tayo magtapos, baka meron kayong dagdag. Pastor, baka meron Tayo, hawit. Special spray. Purihin tayo. Ikaw ka rin, baka meron ka? Oo, Lahong dagdag. Sige, malinaw. Ayaw mo makainin. Kanto. Lalaruan mo lang, hindi mo kinakain eh. Ano mga pre-request natin? Nalaro lang yan eh. Okay, doon din sa mga nanonood sa FB at sa YouTube channel, mag-comment lang po kayo at kung ano yung mga pre-request nyo, yan po ay aming babasahin. Isasama namin kayo sa prayer request sa aming mga pananalangin. Yan. Salamat. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang salamat sa Kanyang anak, biyaya ay sapat.
salamat, Panginoon, sa umaga nito, Diyos, sa iyong mga salita na nabasa at napakinggan, Panginoon. Salamat sapagkat tinuruan niyo po kami kung ano po ang dapat namin gawin para maging tama ang aming pananalig at manampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat sinabi mo, Panginoon, kami ay nagiging mapalad kapag kami ay patuloy na nagbabasa at naniniwala sa banal na kasulatan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, patuloy niyo kami samahan at i-guide niyo po kami, Panginoon, upang maintindihan po namin at manawaan ang bawat salitang aming nababasa, Panginoon, sa Biblia, Panginoon. Kaya salamat, Lord, dahil alam po namin na kami ay tinuturuan mo, Panginoon. At dalangin namin ang mga lahat na narito at maging mga nanood sa FB, sa YouTube channel, Panginoon, sa video nito, Lord, na nawa ay sa kanyang pagkikinig at panonood, Panginoon, ay mapagpala mo siya, O Diyos. Na maramdaman din niya, Panginoon, ang iyong presensya, na siya ay kasama namin sa gawain ito, God, na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ano man ang kanyang kalagayan, ano man kanyang ginagawa, Lord, kung siya man ay may sakit at karamdaman at nais siyang gumaling, Panginoon, at ito ang kanyang dalangin, Panginoon, na kabagan niyo po siya, Panginoon. Ano man ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawang lupa, Panginoon, ito man ay hika, trangkaso, o lagnat, Panginoon, o diabetes man ito, cancer, o leukemia man ito, Panginoon, na nagpapahirap sa kanyang katawang lupa, O Diyos. Lord, dalahin ko sa umagang ito, Lord, na ano man ang kanyang hinihiling ay magkaroon ng katugunan, Panginoon. Na kanyang nararamdaman sa katawang lupa sa pangalan ni Jesus, ito'y lalayas at maramdaman niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kagalingan sa kanyang katawang lupa, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sapagkat walang imposible siya, Panginoon. Ito may cancer o anumang karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng gamot, Panginoon, dahil siya'y nakikinig at naniniwala sa iyo, Panginoon, at sumasampalataya sa iyo siya, O God, sa umaga nito. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw may sabi, Panginoon, na magagawa din namin ang iyong ginagawa. Masigit pa rito sapagkat sumaamin ang iyong banal na Espiritu. Kaya ginagamit namin ngayon ang kapangyarihan nito upang palayain ang mga anak mo sa sakit at karamdaman na gumagapos sa kanila, na nagpapahirap sa kanila sa pangalan ni Jesus. Inutusan ka namin layuan mo ngayon din ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan upang saktan ang katawang lupang yan, sapat iyan ay pag-aari ng aming Panginoon Kristo nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhos ang kanyang banal na dugo. Siya ay kinubos na sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Kaya salamat, Ama, sa kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa aming mga kapatid na nanonood sa FB, sa YouTube channel at sa video ng Diyos. Salamat sa kanila, Panginoon, at maging ang mga kamag-anak namin, ang pamilya, Panginoon, ni Pastor Ronnie, Lord. Dalahin ko rin, Panginoon, na patuloy siyang pagpalain ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, Panginoon, at ang kanyang mga anak, O Diyos, na ipadaman niyo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig at iyong habag sa pamilya ni Pastor, Panginoon, na sila naman ay makakilala sa iyo at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at makamtam din nila ang iyong pangako na buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Maging kastering sa kanyang kaarawan sa araw nito, O Diyos. Ikaw ganun patuloy po na magpala po sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon, na patuloy itong lumago ang kanyang pananampalataya at hanggang siya ay maging matatag, Panginoon, sa kanyang buhay spiritual, Panginoon. Sa kanyang karawan sa araw nito, O Diyos, anuman kanyang handa, Lord, salamat sapagkat binigyan mo siya, Panginoon, na kunting financial para sa kanyang karawan, Panginoon.
At dalahin ko God na maraming pang-arawan ang maranasan niya, Panginoon, sa mundo nito, O Diyos, upang maging malawak pa, maging matagal pa ang kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. At patuloy kong pagpalain sa taring Panginoon sa kanyang pananampalataya na sinabi niya na siya'y magaling na at pinagaling mo na siya, Panginoon. Salamat sa kagalingan at kalayaan na pinagaling mo po sa kanya. Sapagkat alam po namin, Lord, na walang imposible sa iyo. Makapangyarihan ka at kaya mong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita. Kapag sinabi niyo po, Panginoon, na magaling ka na, 100% siya ay magaling na, Panginoon. Sapagkat totoo ang mga sinasabi mo, O Diyos, at walang imposible sa iyo. Lahat ng nilikha mo sa mundo nito ay nanggagaling lamang sa iyong mga salita. At lahat ng pinagaling mo, God, ay nanggagaling lamang din sa iyong mga salita. Hallelujah. Kaya salamat sapagkat pinalaya mo na sa tarin, sa kanyang sakit at karamdaman na nagpapahirap sa kanya sa kanyang buong buhay, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, ang aming kapatid nito, O Diyos. Maging ang kanyang mga kapatid, Panginoon, hindi pa po nakakakilala sa iyo. Maging mo, Panginoon, ang Teresa, Des, Panginoon, kanyang kapatid, Lord God, sa lugar, Panginoon, ng Bisaya, O Lord God. Dahil ko, God, na ang kanyang pananampalataya na pinagmulan sa lugar po ito, Diyos, ay magpatuloy sa lugar na yun, Diyos. Na patuloy kanyang paglingkuran at pasalamatan at patuloy na itaas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya salamat sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Maging ang aming panambahan sa araw po ng ngayon umaga, Panginoon. Sa biding nito, Diyos, ang aming mga kapatiran na nakasama namin nung linggo, Panginoon, ay muli namin silang makasama sa araw nito, Diyos. At yung mga hindi namin nakasama ng karaang linggo, Panginoon, ay nais namin silang makasama sa linggo nito, Diyos. Lord, ano man ang mga hindrances at hadlang na umahadlang sa kanila upang hindi kanila mapaglingkuran sa umagang ito, O Diyos, ito yung winawasak namin at tinutulong namin ito, God, sa kapangyarihan ng iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan hadlangan ang mga anak ng Diyos na tutungo sa bidding it para maging kasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa lugar na iyon, O God. Kaya yun, dalahin ko pa na pakabanalin niyo po ang lugar na iyon, O Diyos, at patuloy na maramdaman ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at himala sa lugar na iyon, Panginoon. Kaya purihin ka, O Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat sa umagang ito, God. Maging lingkod, dalahin ko, God, na patuloy mo pong bigyan ng kaalaman at karunungan, wisdom at knowledge, Panginoon. At dalahin ko, God, na gamitin niyo lamang ako, Panginoon, na maging buhay ng iyong mga salita at dumaloy ang iyong kapangyarihan sa buhay ko po, Panginoon. Na maraming pang kaluluwa ang maligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng mga gawain na aming ginagawa, Panginoon. Katulad ng mga Bible study, prayer meeting, Sunday service, Panginoon, at lahat ng aming ginagawa, Panginoon, nawa ay ikaw ang maparangalan at mapapurihan at makilala kanila, Panginoon, sa buhay namin bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay, Lord. Kaya salamat, Ama, sa umagang ito at maging sa ipinagkatiwala niyo po sa aming pangalan, ang Disciple of Jesus Christ Mission Church. Dalahin ko, Panginoon, na palaguin niyo po ang simbahang ito, God, na madagdagan ang aming bilang na maglilingkod at magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat iyon ang aming inihiling, Panginoon, na makapagpigtas kami ng mga kaluluwa at makadala kami sa iyong panan na maging kasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo. Kaya sa umaga ito, Lord, tanggapin niyo ang mga papuri, pagsamba at pasasalamat namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin yung magsabi na Amen. Amen. Okay, salamat. God bless you. Tayo po.